What if I prolong my silence ng 5 minutes? Di ba? Parang awkward. Parang when there's something na hindi, na parang tahimik, we feel so awkward. Parang lalo ngayon sa panahon ngayon, if you will see mga graphics, di ba? Kailangan labas ng labas yung mga pictures, mga videos, and every time na may tinatawag na parang dead air, hindi maganda. But sa ating pag-uusapan ngayon ay makikita natin na for so long ay tahimik ang Biblia, no? About Jesus. So pagtingnan natin, si Jesus, siya ay alam naman natin, tagapagligtas natin, and of course in the world, hinahati niya yung tinatawag na before Christ, although yung iba ay ginagamit na common era, pero before Christ, and then yung tinatawag na also Anno Domini, no? Or in the year of our Lord, yung AD. So makikita mo parang yung history ay na hahati sa before common era and common era ngayon, pero before Christ and Anno Domini in the year of the Lord. So kung makikita nyo, si Jesus ay very fascinating figure. Of course, para sa ating mga Christian, he's the second person in the Trinity. But kung titingnan nyo, for so long, ay hindi nabanggit yung masyado sa kaniyang kabataan. Kung titingnan natin. But by the way, gusto ko munang ilinawin sa inyo kasi pagtingin sa Luke 2:40 at saka 2:52, ito po ay merong pagitan na 18 years, no? Ang tinatawag dito ay silent years. Okay, so pagtingin niyo ay 18 years yung pagitan. So, si Luke ay wala siyang sinulat mula doon sa Luke 2:40 at saka Luke 2:52. So sa una, makita niyo si Jesus ay nasa templo, tama? He was in the temple. Then afterwards, bigla na lang lumago siya, and then makikita niyo dun sa John, 30 years old na si Jesus. Sa Matthew chapter 3 din, no, makikita niyo ito. So, bakit may silent years, no, mahabang panahon? Medyo masyadong mahaba naman yata ito. Siguro kung kayo ang susulat ng Bible, marami kayo isusulat about sa buhay ni Jesus. Tama ba? Sabi nga ni John, kung isusulat lahat ng nagawa ng Panginoon, hindi kasya ang mga words sa sanlibutan na ito. But ang question natin ay, napakatagal na silent lamang ang Biblia about Jesus. By the way, gusto ko lang i-make sure, no, sa 18 years na ito, hindi silent ang Panginoon na hindi nakikipag-usap kay Jesus. Hindi yun ang meaning ni Luke. Ang meaning lang ni Luke ay, wala siyang sinulat about Jesus for 18 years. And think about that, masyadong mahabang panahon nito. Naalala ko, mahilig din ako sa buhay ni Rizal. Mukhang mas marami pang nasulat sa buhay ni Rizal. Naalala ko nung before, halimbawa yung sa lampara, no, yung about yung sa light, and then yung I think is it butterfly, no, yung kwentong gano'n ni Rizal. And then also may time daw na si Rizal naanod yung kanyang tsinelas. Pagkatapos ay binato niya pa yung isa niyang tsinelas para pag may makakuha daw, at least sa Paris, no? Kung kayo yun, walang makikinabang nito. Pero si Rizal, di ba? That's really, wisdom na inihagis niya rin yung another sleeper kasi sabi niya ay para may makinabang. Pero kay Jesus, wala masyadong kwento. Actually, doon lang, nung nandoon siya sa temple. Okay, move lang tayo. Okay, ating click. Ayan. So, kung titingnan nyo, may tinatawag na infancy gospel of Thomas. This is not the gospel of Thomas, no? Ito po ay from siguro mga 60 to 180 or 150 to 180 AD. Ito ay sinulat. Wala po ito sa Bible, yung mga, lalo yung New Testament natin, di ba? Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, di ba? Pero may tinatawag na non-canonical apocrypha. So, ito yung mga hidden writings na mga tinatawag. Hindi ito yung Gospel of Thomas, pero meron pang isang tinatawag na infancy Gospel of Thomas. Na si Jesus daw, nung maliit, okay, nung bata pa siya, syempre carpenter, kaya nga dun sa aking slide, carpentero yung makikita natin doon, ay meron daw yung paa, pinagaling niya, meron daw na, dala-dala yung tubig, pagkatapos, yung tatay niya, di ba, karpentero sila, maaring hindi maabot yung kahoy, hahaba yung kahoy. Alam niyo yung gano'n, yung mga medyo magic ang parang datingan. No? So, tapos tumalon siya dun sa roof, tapos hindi man lang siya na-hurt. Tapos may mga time dan, syempre, bata, may kapilyuhan, no? Meron daw nag-splash sa kanya ng tubig, nagalit siya, papatayin kita, parang gano'n.
Meron pa raw na may bumangga kay Jesus, nagbanta na naman siya, papatayin kita. Medyo kakaiba, no? Tapos, dahil dito, matigas ang ulo ni Jesus, ayun doon, nagko-complain sila kay Joseph. Di ba yun yung tatay niya? Sabi ni Joseph sa kanya, wag matigas ang ulo. Jesus. And si Jesus nagbanta rin sa kanya, no? Sa kanyang kay Joseph. So, parang makikita natin dito na of course ito ay hindi totoo. But what I'm telling you na dahil dito sa silent years na ito, makikita natin na parang ano ba nangyari talaga sa Panginoon. For that 18 years, okay, yan. So, walang miracle. Ano pang wala doon? Walang sermon, walang crowd, no disciples, just silence, no? Tahimik lamang. Sabi ko nga sa inyo, what if 10 minutes akong tumayo dito? That will be awkward na wala akong sinasabi. But I just put it maybe 30 seconds, no? Nahawak-hawak ko itong aking clicker. So for 18 years, may tinatawag na silent years. At alam nyo, medyo mahirap ito, lalo sa panahon ngayon na sineselebrate natin yung tinatawag na dapat maraming nangyari na for 18 years. Dapat nakakuha na ng YouTube award, siguro si Jesus, no? Dapat marami siyang na-upload sa social media, no? Can you imagine kung totoong naglalaro sila? Ano yung mga common na laro natin noong araw, no? Magpipiko siya, tapos tatalon siya, kalagang nandun na kagad sa dulo. Kung alam niyo yung shato, no? Sino rito yung mga nakapaglaro nun? Yan. So yung mga shato na pag ganun mo, talagang dire-diretso yung, ayan, so. Can you imagine, no? Na napakagaling ni Jesus. O kaya naglalaro kayo, alam niyo, no? Harutan. Yung agawan base ba yon? Tapos talagang pag ano mo, biglang parang talo pa yung Matrix, di ba? Hindi siya biglang maaabot. But very fascinating sa akin, no, na for several years walang sinulat kay Jesus. Basta sinabi lang, nasa templo siya. And then after nito ay 30 years na yung lumipas. And kung titingnan natin, no, sometimes His greatest work happens where nobody is watching. Ito ang gusto ko ipakita sa atin na maaring sa buhay natin, wala ding nangyayari. Maybe 20 years na, may hinihintay kayo, 25 years na, or maybe 5 years, and it seems that this is yung time na tahimik lang. Parang walang masyadong nangyayari. Just like kay Jesus, no miracles, no sermons, no preaching, no? Basta tinatawag lamang na silent years. Tahimik lamang. Ito yung gusto kong tingnan natin sa buhay natin. Maybe walang nangyayari masyado sa buhay nyo. And maybe naiinis na kayo. And you feel that you are not arriving to something. And you are thinking na sana sa ganitong edad or sa ganitong panahon, I'm a better person. Mas marami nang nangyari sa buhay ko. But why is it na ito yung time na parang silent years ng buhay ko? Walang masyadong fun. Walang masyadong laughter. Question natin is, why would God, why would God hide His own Son for 18 years? That is our question sa atin. Bakit masyadong tinago ng Panginoon? When I say tinago, at least si Luke pala, just to make sure. Si Luke kasi, ang sinulat niya ay mula lang doon sa 40, and then pagdating doon ay punta na tayo bigla doon saan? Sa 240 and then 252. Basta parehong lumago si Jesus. Pero in between, wala masyadong kinuwento. When you go to Matthew chapter 3, ito ay baptism na. When you go to John, malaki na kaagad si Jesus, no? Mula nung siya ay naging, when the Word became flesh. And so, these are the questions na gusto kong sagutin natin sa mga oras na ito. Ano kaya yung sinasabi ni Luke para sa atin, no? Okay, so, but the Father was not wasting those years, no? God was preparing Jesus. And maybe sa mga silent years ng buhay niyo or hidden years, hindi dahil walang pakialam ang Diyos sa inyo. O mukhang walang nangyayari. Kung hindi maaring kayo ay piniprepare ng Panginoon. So, ang first point natin ay, God is forming you. Sabihin nyo nga. Sabi po sa verse 20, and the child grew and became strong. He was filled with wisdom and the grace of God. Okay? And the grace of God was with him. So, kung makikita natin dito, ito yung mga time na si Jesus pala ay pino-form ng Panginoon. Now, sabihin nyo, okay, malilito, si Jesus po ay Diyos na nagkatawang tao. So, bilang Diyos, matagal na siyang hinenda. Before the foundation of the world, siya ay
Inihanda na para sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. But when it comes to the physical aspect, dahil siya ay tao din, magugutom, mahihirapan, pwedeng emotionally, di ba, nagalit din siya nung nasa templo. I'm sure na yung mga years na ito, hinubog ng Panginoon si Jesus. Siya ay simpleng mamamayan na nanirahan doon sa Nazareth. Isang probinsya, isang hindi kagaya ng Jerusalem, no? Isang lugar na wala naman lang masyadong nangyayari. Like to mention sa inyo dito na okay. So, the child grew, sabi doon sa verse 40 and 52, Jesus increased. Tingnan nyo to ha. Very important when you study the Bible. Doon sa isa, the child grew, and then Jesus increased in wisdom and in knowledge in a lot of things. So, formation before function. Bago siya ni-ready ng Panginoon, the age of 30, by the way, si Jesus ay nag-minister lang for 33 years. Pero yung 3 years na yun, grabe yung impact. Di ba, hanggang ngayon. Pero 3 years lang siya. Kasi talagang inihanda na siya ng ating amang nasa langit. So, formation before function. There are times we want to be something or maybe, not something, but somebody, but kailangan nating pagdaanan na i-form yung karakter natin ng Panginoon. Gusto niya na tayo ay lumalim before niya tayo gamitin. Formation before function. Pwede naman si Jesus at the age of 12, nangangaral na siya, di ba? Di ba mas matindi pagka may bata na nakita natin, grabe, bata pa lang siya, nagva-violin na or mga extraordinary. Can you imagine 12 years old nangangaral? O kaya gumagawa ng himala. So can you imagine, ang buhay niya from 12 years old hanggang 33, mahaba-haba yun na gumagawa ng miracles, nagsisermon, pero hindi. It seems that this is a formation time sa Panginoon. And ganun din sa atin, no? Minsan pwede tayong mainip. Pero ang Lord, pino-form niya tayo. No? May mga tinatawag na mga hidden season sa atin. Maybe hindi na notice yung sacrifice mo. Pero bang ganun? Been here sa Japan, dahil ko ng mga sakripisyo, hindi lang, man lamang nila napapansin. Ilang years na ako dito. Puro padala lang ako, pero parang walang pumapansin sa akin. Maybe walang nakakapansin ng faithfulness mo. I've been serving the Lord for so long, pero parang hindi naman nabibigyan ito ng halaga. No, mga hidden years or maybe silent years sa atin. Or maybe nobody sees your preparation. Na nagre-ready ka, ang nakikita lang nila ay pagka ikaw ay may ginagawa na. And then minsan di pa na-appreciate. Pero sa maghapon na yun, naghanda ka, kung ikaw ay nagluto, nag-chop ng ricado, di ba? To the point na napansin mo yung kuko mo, wala na. Ay, nandun. Biro lang. Biro lang. Di ba? O kaya nagturo ka, naghanda ka, tapos medyo hindi masyadong na-appreciate. O nag-practice ka, let's say sa music, no? And then parang hindi rin, no? So mga times that you're wondering, what's going on? Or nobody sees your what? Your struggle. Marami palang struggle sa buhay mo, hindi nila napapansin. Ang nakikita nila, pagko-correct and all those things. Or simply, nobody sees you. Nothing seems to what? Nothing seems to happen. Parang walang man lang nangyayari. And this is really tough, no? Para sa atin, no? Medyo mahirap ito para sa atin. Siguro ito ay common sa atin, no? Those of you, lagi ko na may mention sa tennis, nanalo yung ating Wimbledon. This is one of the top ng Grand Slam talaga. And of course, I'll tell you more mamaya siguro yung paano yung hidden maybe season ng buhay ni Iyala. So at 4 years old, makikita natin na sila ay tinitrain na pala ng lolo niya, pati yung kanyang kapatid. Gigising sila ng umaga. And then pag after ng kanilang pag-aaral, diretso na sila kaagad saan? Sa pagpa-practice na naman. Yung mga tao kasi ina-announce, grabe yung laban niya. Isang laban, 14 million. I think pupunta siya sa 16, maybe that will be 24 million. I think pag nakuha niya yung Wimbledon, that will be 3 million plus euro. Laki ng euro. Ngayon, no? Hindi siya 3 million yan, kung hindi 3 million euro. Pero dapat makita rin natin, paano ba yung proseso niyan? So I'll mention more sa kanya. But ang pinakikita ko lang dito, sometimes nakikita natin yung nandun na, lumalaban na, di ba? Di ba? Tingnan niyo naman yung grit, no? Talagang hanggang sa dulo. Maybe these are the things na nakikita natin. Pero hindi natin nakikita yung formation years sa ating buhay. I'll be talking more about that later. But
there's a season of building what? Your character. Dumarating yung time, pag may mga parang hidden years, tahimik lamang, walang nangyayari, this is the time that what? God is building what? Your character. Jesus did not begin ministry when people recognized Him. Pag at the age of 30, nagulat na yung mga tao kay Jesus. Why? Grabe yung himala niya. Marami namang gumagawa ng himala nun, pero mga parang albularyo lang, no? Mga mananambal lang, ganun lang. Pero si Jesus, pag nagturo, tatalunin yung mga philosopher dun sa Athens. Tatalunin niya yung mga tao na, even yung mga rabbi na nagugulat sila, alam na alam niya. Gulat na gulat sila. Why is that? And so, very fascinating si Jesus. Pero makikita natin dito na before pa siya nag-start ng ministry niya, I'm sure that the Father is already what? Yung character niya ay pino-form na. And very important ito sa atin as we continue, to minister and to live in this world, na sa mga hidden times or season or even silent years ng buhay niyo, the Lord is working. Baka maybe kasi today you're saying, what's going on? I've been through a lot, parang wala man lang nangyayari. But the Lord is telling you today that even kay Jesus, before pa siya na-recognize ng marami, the Lord is already working sa kaniyang buhay. Pag tinignan natin, maraming character sa Bible, no? Si Moses, he was in the wilderness for what? 40 years. Si Moses, ang buhay niya, 40 years sa palasyo, 40 years sa wilderness nung siya ay nag-aalaga lang ng tupa. 80 years nung tinawag siya ng Panginoon para yung Israel ay samahan niya for 40 years, 120 years yung buhay niya. Pero makikita niyo rito, 40 years, silent lang. Silence lang. Ang naririnig niya lang, mga huni ng mga ibon. O kaya ng mga tupa na, meh, ganun lang siguro. Yun lang yung naririnig niya. And maybe, alam mo yung parang regular lang. Baka si Moses magta-time in lang siya, lagaan niya yung tupa, time out, konting overtime. Ganun lang. Parang wala nangyayari. Hindi niya alam that the Lord was already forming him sa mga panahon na yun. Because when he was in Egypt, ano maalala niyo kay Moses? Mainitin ulo niya. Yung kanyang kababayan, inaapi. Ano sabi niya? Patayin. Pinatay niya. Kaya nga siya tumakbo. Fugitive siya. So the Lord was really what? Forming him sa mga time na ito. Why? You will lead more than 2 million people, yung mga Israelita. Tapos pakakainin mo for 40 years, although ang Diyos yun. But the Lord is what? Forming his what? His character. Ganon din si Joseph, at the age of 17, binenta siya. And then nakulong siya, sinabihan pinaratangan ng rape, and for several years, nandun lang siya sa kulungan. Parang walang nangyayari. At the age of 30 pa siya naging second in command, pangalawa sa Pharaoh. Pero makikita nyo rito na pwedeng sinisip ni Joseph, parang walang nangyayari. Parang nasa kulungan lang ako at ganun lamang yung paikot-ikot. Ganun din kay David. Si David, makikita nyo na siya ay inanoint na nung siya ay bata-bata pa. You will be the king of Israel. Pero ang tagal pa nun bago si David naging hari. Dahil nandiyan pa si Saul. May time pa nga, pwede niyang patayin si Saul at siya na yung papalit. Diba? Nasa cave, madilim. Pero anong ginawa ni Saul, sabi niya ni David, touch not the anointed one of God. So yung character niya pino-form. Why? He will be a king one day. And he will be what? Sa kanya ititrace yung lipi ng Messiah. Ganon din si Paul sa Arabia. And of course, si Jesus ng Nazareth. Nazareth is very important kasi parang ang Nazareth, probinsya, walang nangyayari sa Nazareth. Parang pag nasa Nazareth ka, wala kang mapapala rito. But yung pala yung magiging forming season ni Jesus. Different places, different seasons, same God. Before God uses His servants publicly, what? He usually prepares them privately. Before tayo gamitin ng Lord, hinuhubog niya tayo. And maybe walang nakakapansin. And maybe minsan nasasaktan kayo. Pero this is what? The forming season of your life. Sabi mo sa yung katabi, God is forming you. Maybe you're saying, parang walang nangyayari. It's been so long. Napakatagal na. But the Lord is what? The Lord is forming you. Alam niyo naman siguro yung bamboo, di ba? Yung bamboo daw, 5 years, walang nangyayari. Parang, kumbaga, kung nagtanim ka ng bamboo, 5 years, wala man lang umuusbong. Samantalang pag nagtanim ka ngayon ng sili, meron na kaagad, tama ba?
Hindi pa nga na umahaba, talagang siniluluto mo na, di ba? Sayang din, sayang, no? Naalala ko si Bancho, totoo ba yun? Nakalimutan ko ano nangyari yung petchay. Sabi niya, ikat mo yung petchay, lagyan mo ng tubig. Tapos tutubo daw ulit. Ewan ko kung tumubo na nga talaga. Ako pa naman sinisimot ko yung petchay, di ba? Sayang din. But for 5 years, sabi nila, like Chinese bamboo or maybe Japanese bamboo, it will take 5 years. Parang walang nangyayari. Pero after 5 years, biglang tataas kasi yung ugat niya pala lumalalim. And that's why kahit mga bagyo, di ba, hindi yan biglang, yung gumaganon lang siya and then nagstay siya. Why? Because may formation doon sa ilalim. And this is what I would like na i-mention sa inyo na sa atin is that maybe you are in the season that the Lord is forming you, parang walang nangyayari. But maybe God is giving you roots. Kasi para one day, maayos yung puso mo. Tingnan nyo si Joseph, si Joseph. Kung si Joseph hindi naging maayos yung puso niya sa formation season, gaganti siya, di ba? Yung mga linyahan natin na bukas luluhod ang mga tala. Isang bala ka lang. Yari, why? Kasi dumating yung time, naging second in command siya, tapos yung mga kapatid niya, nakita niya. No? Parang, itong mga ito yung nagbenta sa akin. Binatukan pa ako nito, may pahabol pa. No? So, galit na, pwede siyang magalit, di ba? Pero ano nangyari? Nandun yung habag niya. Kaya lagi natin isipin, pag tayo nasa medyo may influence na kayo or maybe power, let's say, or influence, wag natin gagamitin yun na makasakit or makasama ng tao. That's why kailangan talaga i-form tayo ng Panginoon. Otherwise, parang nagfo-form ng isang monster na pag siya ay nandun na sa seat of power. Tingnan niyo yung mga tao talaga na mga naging masyadong authoritarian. When you go back kay Hitler and all, talagang yung formation ng character nila is that what? Pwede kang maging tinatawag, maabot mo yung parang Superman. Wala kang pakialam sa iba, basta i-drive mo lang yung gusto mo. That will be hard. But formation is very important para sa atin, especially tayong mga Kristiyano at naglilingkod sa Panginoon. So maybe sa time na ganito, pino-form ng Lord yung maybe yung character mo. Pino-form niya kung paano ka magmamahal, kung paano ka magpaparaya, kung paano ka patuloy na gagawa ng mabuti in all the things na pinagdaraanan mo. Second, under that is that obedience before influence. Then he went down to Nazareth with them, okay, nag-jump na tayo, and was obedient to them. But his mother treasured all these things in her heart. Ano makikita natin dito? Si Jesus, the second person in the Trinity, nag-submit sa mga magulang niya. Pwede niya sabihin, ano ba, Mary? Diyos ako, Ano ka ba? Ikaw ay, yes, pinanganak mo ko, pero ginamit ka lang. May iba nga nagsasabi si Jesus lapastangan kasi tinawag niya yung kanyang nanay, mother, di ba? Pero hindi ganoon because actually si Jesus may authority. But nevertheless, makikita natin sa Bible na si Jesus ay nag-submit sa magulang niya. Kaya nga may ibang mga kwento. Si Joseph nagpapaabot ng, Jesus, pakiabot mo nga yung kahoy. Hindi maabot, hahaba yung kahoy. Although mali yun, yun dun sa the infancy of the Gospel of Thomas. So hindi yun. So, pero makikita natin dito na nag-submit siya kasi karpentero yung tatay niya. At sabi nga nila, baka early na pumanaw si Joseph at siya yung katuwang ng kanyang nanay. And so makikita natin dito na nag-obey siya. Kaya nga tayo, hindi tayo pwede magsabing hindi ako mag-obey sa Panginoon. Si Jesus nga, makikita natin yung siya ay sumunod mismo. That's why it's important sa atin that if you want to influence people, you need to obey first. Tayo muna yung nag-o-obey, tayo muna yung gumagawa ng mga bagay na nais ng Panginoon. And it starts with all of us, especially with what? With me. Obedience before what? Before influence. That's why hopefully, yung mga anak natin, mahubog natin, salamat sa ating mga teachers. But again, it's not enough yung mga teachers, Kasi 1 hour lang or 2 hours, pero it's the whole time talaga sa atin. But it's very important for us, obedience before influence. Ano nga sa yung katabi, obedience before influence. Tapos makikita nyo, paano ba lumago si Jesus? And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and what? And man. Ito na yung tinatawag nating holistic growth. So yung paglago niya, hindi lang yung isang part, kasi pwedeng lumago ka sa ganito, neglect mo lahat Pero si Jesus, balanse yung kanyang paglago. In wisdom, in stature, in favor with God and man. So ang prayer natin, as we obey the Lord, ang ating paglago ay what? Nandoon yung we will grow what? In wisdom.
sa biyaya ng Lord, lumalalim tayo sa salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, if we are, Christians, lalim tayo sa salita ng Panginoon. But also, read other, maybe, mga books na makakatulong sa inyo that would help you to really see that the world is big. But first of all, wisdom, no? Hindi lang basta knowledge, no? Wisdom is applied, something na nalalearn mo. And so, at hindi lang nilalearn, ito ay ina-apply mo. And so, we will see that in character. No? Very important dito si Jesus, Diyos, pero maling-maling sinasabi that the infancy of the Gospel of Thomas, walang power tripping si Jesus. Nakikita nyo, siya ay talagang nag-obey sa kanyang parents. So very important yung character. And then of course, not only character, in our walk with God. Remember si Jesus, no? Kung makakaalala nyo, dun sa Mark chapter 1, sa isa nating small group. Si Jesus pagod na pagod, nagpagaling. Ito na yung start ng ministry niya. Tapos nagpunta pa siya sa bahay ni Peter, yung kanyang biyanan, pinagaling ni Jesus. So pagod na pagod the whole day. Kinabukasan, saan siya, hinahanap na naman siya kasi in demand eh. Ano nangyari? He was praying. He was what? Communing with the Father. Again, the second person in the Trinity is the one what? Connecting with the Father. And then in our relationship what? With others. No? So makikita natin with God and in our relationships with others. Remember ano yung two greatest commandments? Love the Lord your God and love your neighbor. Sabi mo yung isang katabi, I love you. Ayan. In Jesus' name, In Jesus' name. In Jesus' name, Mahal natin isa't isa. So, dapat we grow, no? Kaya sa church natin, we're not perfect, maraming mga, of course, iba-iba, pero we try, ano yung common denominator natin? We love, no? We love one another. Ayan. So, salamat. Ayan. So, praise God. Now, we're excited to meet. Why? We love one another. But going back dito, sinabi ko sa inyo that may tinatawag na silent years, no? The scripture was silent or is silent about Jesus nung mga time na ito. At kapag may silent years, pwedeng may mga speculations. Kaya ang sinasabi natin, if the scripture is silent, we are silent. Pwede sabihin natin, assumption lang ito. Pero pag clear sa scripture, ito ay atin naman binabanggit. Ano yung mga pwedeng assumptions siguro dito or speculations, no? So, Luke isn't trying to satisfy our curiosity. Ano ba nangyari kay Jesus pa, no? Ang parang pinapakita rito, ini-strengthen niya yung ating, yung pananampalataya. Wala nang sinabi, basta si Jesus ay 40, nag-grow, tapos, verse 52, nag-grow din siya in wisdom, in character, and in all. Tapos, pagdating sa John, binabautismuhan na siya. Pagdating sa Matthew 3, ganun din, no? So, sa Matthew 3, binabautismuhan na siya. So, pag may silent years, ito yung time ng speculations. Ano kaya nangyari kay Jesus? Alam niyo, may iba't ibang kwento. Si Jesus daw ay nagpunta sa India. So kung titingnan nyo, kunyari, ito yung si Jesus. Bago pa si Jesus, 600 years ago, nandiyan na yung Buddhism. Madaling tandaan. Then after naman ng nasulat din yung Bible, or at least, yung si Jesus, 600 years later, dumating naman yung Islam. Di ba? Nagpakita si Muhammad. Pero dito, sabi nila, so before pa yung si Jesus, 600 years, nandun na yung Buddhism. So sabi nila, si Jesus daw baka nag-travel dito sa Asia. Na may na-meet siyang mga Indian. Pagkatapos ay nakita niya yung teachings ni Buddha. At saka yun yung kanyang ina-apply, di ba? Don't do to others, yung mga, yung mga ganun. Of course, speculations to. Kasi pag silent years talaga, speculations. Meron tayong confusions at saka doubts. Parang si John the Baptist, nung nandun siya sa prison, di ba? Parang time of silence din yun, hidden years na, Jesus, nakulong ako. Akala ko ikaw the Lamb of God who takes away the sins of the world. Kaya sabi niya sa mga alagad niya, pwede ba kayong pumunta kay Jesus? Itanong niyo kung siya ba talaga. Tama ba? Can you imagine na si John the Baptist na nagbaptize, pinsan, siya yung relationally malalim. Pagdating sa teaching, siya pa yung nagsabi, look, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Pero biglang, tanungin nyo nga. Kasi pag may mga time na tahimik, nag-aalala tayo. May speculations, and maraming maling speculations. And nangyayari din yan sa ating buhay. Pag tahimik ang Diyos, nakalimutan kaya ako ng Diyos. Pag tinitingnan mo yung iba, Lord, ba't parang binebless po yung iba kaysa sa akin? Why? Lord, parang walang nangyayari sa buhay ko. Parang, nung bata ako, sabi nila, very promising ako. Pero ngayon, promise na lang ako ng promise. Anyari.
Diba? So, marami tayong mga questions ay pumasok din yung speculations, doubts. Maybe hindi ako mahal ng Diyos. Or maybe hindi totoo itong aking pananampalataya. Or maybe talagang sablay lang talaga ako and you are concluding ng hindi magaganda just like others na maraming iba't ibang conclusion. In the silent years ng buhay natin, dumarating doon yung mga speculations and confusions. Maybe mamaya sa ating breakout groups lumabas ito. What are yung confusions nyo? Speculations natin. Because pag nandun yung silent years ng buhay natin, then maraming mga speculations. But gusto ko ipaalala sa inyo that God is with you. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, God is with you. Okay, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and what? And man. So makikita nyo rito na in all those things, what? Si Jesus ay kasama niya yung Ama. Sabi ko nga, si Luke, hindi niya sinasabi rito na hindi na kinausap, never ha. Ibig sabihin lang, wala siyang sinulat about the details ng buhay ni Jesus. Pero as far as the Father is concerned, kasama niya lagi ang Ama. So silence does not mean absence. Sabi nga natin, go. Okay, so paki-ato lang ating, medyo silent itong aking clicker. No? So talagang, ayan. So silence does not mean absence. No? Minsan inisip kasi natin, tahimik ang Diyos, walang nangyayari. Hindi, nandyan po lagi ang Panginoon. Minsan nga, kailangan din ng mga silent na mga moments. Why? Kasi ang ingay masyado ng paligid. Diba? Lahat tayo ako rin, lagi rin akong naka-earphone kasi parang sayang yung time na may gagawin ka, diba? Pwede mo nang pakinggan. Mga books, pwede mo na minsan, audio. Pero there are times that kailangan lang maging tahimik talaga. Tahimik. And it helps us sa atin. So, absence, no, or silence does not mean the absence of God. Maybe kasi sa panahon ngayon, parang ang tahimik ng Lord. Ang tagal na ng mga panalangin ko, parang hindi niya naaalala. Hindi po, ang Diyos ay nariyan lagi. Sabi mo sa iyong katabi, ang Diyos ay nariyan lagi. Pag tinignan nyo ang Malakay, speaking of silence, from Malakay to Matthew, 400 years ang pagitan. Ito, napaka-ikse, no? Pero 400 years ang pagitan nito. Walang nangyari, walang prophecy, walang anything. Pag ikaw Israelita, pwede mo isipin, nakalimutan na kami ng Lord. Wala yatang nangyayari. What's going on? See, paano kami as people of God, paano? Maraming mga questions because 400 years walang parang nangyayari. Pero it doesn't mean na ang Panginoon ay iniwan sila ng Panginoon. Alam niyo kung kayo Hudyo, nabuhay kayo sa time ni Hitler, no? Nag-start yung World War II, 1939, World War I, 1914, 1939, nag-start naman, hanggang natapos ng 45 siguro, or 45. Pero si Hitler, nung nag-start siyang nag-build, yung mga Hudyo, 6 million pinatay. Pag Hudyo ka, ako hindi pa, nakamit na pala ako ng dalawang Hudyo, I think, nung nandun sa Boracay. Pero yun lang yung na-meet ko. Parang fascinated tayo. Ano kaya nila, di ba? Pero, for several years, no, hindi naman sobrang haba, pag ikaw ay Hudyo, kahit, kunyari, yung anak mo, ay, kunyari, ikaw ay, let's say, European, pero nahaluan ka ng Jewish, yung anak mo, papatayin na yun. Kasi pinopromote doon yung Aryan race, superior race. Eliminate itong mga Hudyo dahil sila ay inferior race. Pero of course, may political na kwento dito, hindi natin pupuntahan. Pero anong point? Kung ikaw ang Hudyo, Lord, nasan ka? Kami yung paborito mo. Diba? Kami yung, of course, hindi sila ang paborito. No? May pakikipagtipan ng Panginoon. Kasi minsan yun yung question. Pero ang point dito is that what? Parang tahimik ang Diyos, parang walang nangyayari. Pero hindi, may plano ang Diyos. Look at the Jewish ngayon. Hindi sila pinababayaan ng Panginoon kahit di pa sila mananampalataya. Si Mark Zuckerberg, no? Lahat ng mga berg daw, karamihan dyan ay mga Hudyo. Even sa Hollywood, these are the people na talagang mga mayayaman. Ang Israel, napakaliit, pinaliligiran ng mga Arab nations, pero nariyan. Because hindi ibig sabihin na tahimik ang Diyos, wala na siya, nariyan ang Panginoon. Maybe ganun din pinagdaraanan mo. May mga Hitler sa buhay mo. May mga nangyayaring hindi maganda. But gusto ko ipaalala sa inyo na ang Panginoon ay laging nariyan. Because the presence of God, what? Brings hope. Sabihin natin, go. Kahit mahirap ang sitwasyon, alam mo lang na ang Panginoon ay what?
nariyan, nakakatulong yun. Kasi pag tinanggal niyo yung hope, meron tayong overflowing in hope sa ating small group. Pag tinanggal niyo yung hope, wala na. Wala nang meaning yung buhay, tama ba? Bawa, nag-work ka. Gusto mong masipag ka, gagawin mong lahat, tama? Pero walang hope ng sweldo. Wala talaga. Di ba, bakit mo sinatsaga? Konti na lang. Naku, may overtime, pero konti na lang. Di ba, may hope eh. Tapos, dumarating naman talaga yung hope. So, nagpo-fuel sa'yo. So, sometimes ganun din sa atin, Lord, parang walang nangyayari. May nangyayari. Nariyan ng Panginoon. Yung mga plano niyo sa'yo, hindi ibig sabihin nun na nawala. Hindi ibig sabihin na hindi na siya babalik. Ibig sabihin nito na yung presence ng Panginoon nagbibigay ng pag-asa na tuloy ang buhay. Tuloy at merong pag-asa na galing sa Panginoon. Pag tinignan niyo yung Isaiah 7:14, by the way, ito, no? Yung ating Emmanuel, meaning God with us, kinuha natin sa Isaiah 7:14. Pero, itong Isaiah 7:14 ay sinulat din yung Matthew 1:23. Pareho eh. And behold, the virgin will give birth, and you will call them Emmanuel, meaning God is with us. So pag tinignan nyo, mula sa time ni Isaiah hanggang sa panganak kay Jesus, merong 700 plus years. Tagal. Tagal ng Messiah. Kaya nga maraming nagpapanggap na Messiah, pero hindi pala. Pero makikita natin dito, they were so hopeful, kaya nung dumating si Jesus, dumating yung Messiah sa atin. Hindi siya naging madali, matagal siya, pero ang Panginoon ay what? Yung presensya ng Panginoon ay naroon. Let me go sa aking final point, no? God is preparing you. Sabi nga sa katabi, God is preparing you. Sabi sa verse 49, why were you searching for me? Okay, balik lang tayo ng atras tayo. He asked, didn't you know I had to be in my Father's house? So sabi ni Jesus na, yes, mga magulang ko kayo at magsasubmit niya ako sa inyo. Di ba nakita natin doon, nagsubmit siya sa magulang niya. Pero meron siyang greater role. Ano yung role niya? To serve the Father. To glorify the Father in heaven. Sabi niya, I had to be in my Father's house. So, God is preparing Jesus, and what we can learn is that what? Okay. God is what? Preparing us for what? For His purpose. For your future assignment. Ang Diyos may plano sa bawat isa sa atin. May iba-ibang role ang Panginoon sa atin. Basta gampanan lang natin yung role ng Panginoon, napakaganda ng role niya sa atin. He has different plan. Kaya we do not need to compare dahil iba-iba ang plano ng Lord sa atin for His glory at para sa inyo ring ikagaganda, ikabubuti. That's why we don't compare. We rejoice dun sa mga tagumpay ng iba, and we also, what? Nalulungkot din tayo sa ikinalulungkot ng iba. Because knowing na ang Panginoon ay may purpose sa atin, no? For your future assignment. So hinuhubog tayo in the silent season of our life, in the hidden season of our life. Why? Kasi inihahanda ka ng Panginoon. Look at si Joseph, nakulong siya. Pero finorm yung character niya. Kasi ang greatest preparation sa kanya is what? He will be the second person in command. Pag tinignan nyo, ang Egypt po ay nandito, no? Tapos North Africa yan. Konting tawid mo lang, Israel na. So, sabi nun, sa Bible, sa Genesis, yung famine daw ay severe. So, 7 years. Can you imagine 7 years? Baka namatay lahat yung mga tao doon. Baka wala tayong Egypt ngayon at baka wala tayong even sigurong Middle East. Pero ginamit si Joseph. Yun yung purpose ng Panginoon sa kanya. Pero ginamit siya bilang better person na. Hindi na yung gagawa siya ng masama. And ganun din sa atin. Inihahanda ng Panginoon yung ating puso, yung ating karakter, yung ating damdamin so that pag tayo ay gamitin niya, we will be what? We will be a better person and leader na nais ng Panginoon. So for 18 years, balikan natin. No miracles, no sermons, no crowds, no disciples, no? Just silence. And maybe nasa ganitong time tayo ng buhay natin. Walang nangyayari. Trabaho, bahay lang. Tawiran lang sa aking mga ginagastos. Paulit-ulit lang, walang nangyayari. And maybe this is the cry of our hearts, walang nangyayari. Sabi ko sa inyo kay Iyala, although nag-iingat ako, no, because hindi siya yung ating gino-glorify, no, si Jesus. But I think this is very important illustration. At 4 years old, nag-start na siya.
hanggang age of 13. Walang nakakapansin sa kanya. Have you ever heard si Iyala? Ako, kilala ko si Noli Iyala dahil sa PBA commissioner. Walang nakakarinig sa kanya. 4 to what? 4 to 13. At the age of 13, kailangan niyang pumunta sa Rafael Nadal Academy sa Spain para mag-aral ng tennis. Araw-araw, 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 walang nakakapansin sa kanya. Pero ang nakikita na ng mga tao ngayon is that yung 15 million na isang laro niya, or let's say last time, or 14 million, or 3 million euro na pwedeng prize pag nakuha niya yung grand prize. Pero walang nakakita at the age of 4, maga pa lang yung lolo niya naroon na. Pumanaw na yung lolo niya, sayang di na nakita yung mga pangyayaring ito. And then yung greet niya na talagang yung discipline ay naroon. Pero nung time na yon, ito yung formation years para sa kanya. Parang walang nangyayari, pero merong nangyayari. And so, ang gusto ko ipaabot sa atin ngayon, no? Sabi niya nga, my grandfather is my first coach. He taught me the basics and the values of the game. After 18 years, biglang lumabas si Jesus. At ito ang makikita natin sa Matthew 3:17. Pakibasa niyo ba? Po. After 18 years na parang tahimik, lumabas si Jesus, sabi niya, ito yung aking anak. Tuwang-tuwa ako sa kanya. Unang-una, tuwang-tuwa siya dahil this is his only begotten son, remember? Pero at the same time, for sure, hindi lang doon nagsimula yung buhay ni Jesus. Because for many, many years, sumusunod siya sa Ama. Sumusunod siya sa Ama. And tuwang-tuwa ang Panginoon sa kanya. At ready na siya na gamitin ng Panginoon for 3 years with a greater impact that will really divide the history of the world. We talked about Nazareth kanina. He went down to Nazareth, sabi ng verse 49, with them and was obedient to them. Doon po sa John, yung mga first disciples, si Philip, dinala niya si Nathanael. Sabi niya, uy, nakita na namin yung sinasabi sa law of Moses, si Jesus from Nazareth. Sabi ni Nathanael ay ganito. Sabi niya, can anything good come from Nazareth? Meron bang magandang makikita sa Nazareth? Parang napakaliit nito, napaka-ordinary, napaka-unnoticed, no? Kung titingnan nyo. Parang wala. Nagoya? Meron bang manggagaling sa Nagoya? Minato ko, Midori ko, kung ano man ko kayo, no? Meron ba nagaling sa probinsya ng, you know what? Maybe these are the questions. Pero meron. And ito ay si Jesus. Si Jesus, no? Kaya ang gusto ko ipaalala sa atin, mga kapatid, God was quietly what? Preparing the Savior of the world. Quietly, patiently, and faithfully. Ang nakikita ng mundo ay tahimik lang, 18 years. But God sees preparation. Ang nakikita ng mundo parang delayed. Pwedeng 12 years old, pwede na si Jesus. Pero, ang tinakita ng Panginoon, development. Ang nakikita ng mga Panginoon ng mundo ay ordinary days. Pero nakikita ng Panginoon yung eternal purpose. And that's why as I end, mga kapatid, gusto ko ipaalala. So if today, you are living in Nazareth, walang nangyayari, hidden years, trabaho, bahay lang. Walang advancement sa career. Paikot-ikot lang. Don't rush to leave it there. Or grow there. Be faithful there. Trust God there. Wait there. Because the God who worked in Nazareth is still working in you. Very important na ating alalahanin. And as I end, if you remember, no, of course, all of us are growing in grace, pati ako, and still developing pa rin, still learning pa rin. But you know what? There are also many hidden years that I thought the Lord is not working in my life. No, parang, Lord, parang everything is just normal. And it seems that nothing is happening. Then looking back, of course, don't get me wrong, I'm still learning, you know, I still need to grow as a person and to be the person na nais ng Panginoon. So let me put that. But there were moments before that I'm thinking, you know, parang futso lang. Parang, what's going on? But looking back, nakita ko that those are character formation na binigay ng Lord sa akin. And until now, the Lord is developing my character.
And all of us. So sa mga hidden years, ang dalangin ko, be faithful. Trust God. Because the Lord is what? The Lord is preparing you for something. And when the time comes, you are ready. And then the Lord knows na ikaw ay gagamitin niya for His glory and for His honor. Tayong lahat ay pumikit at manalangin.